Sa isang tahimik na bahagi ng Bataan, naroroon ang isang maliit na baryo na tila kinalimutan na ng panahon. Doon, sa gilid ng palayan, may isang kubong yari sa pawid at kawayan. Doon naninirahan si Mang Domeng, isang magsasakang 40 anyos, kayumanggi ang balat, matipuno ang katawan, at palaging may putik sa talampakan. Kilala si Mang Domeng sa baryo, hindi lamang dahil sa kanyang lakas sa pag-aararo, kundi dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Palagi siyang handang tumulong, kahit kapos din. Kung may maitutulong, ba't hindi? Pare-pareho lang naman tayong umaasa sa biyaya ng lupa, habang ang ngiti niya'y parang sinag ng araw sa gitna ng pagod. Ang kanyang asawa, si Aling Sabel, ay isang babaeng may maamong mukha at malumanay na tinig. Sa tuwing tatawagin niya si Mang Domeng para kumain, tila musika sa tenga nito. Si Aling Sabel ay hindi lamang asawa, kundi katuwang sa bukid at sa buhay. Ang kanilang anak na si Toto, 9 na taong gulang, ay masayahing bata, ngunit madalas din ay tahimik at mapagmasid. Bagamat mahirap, masaya sila. Sapat na sa kanila ang simpleng ulam, tawanan sa hapag, at ang masayang pagtulog kahit sira-sirang banig ang hinihigaan. Bawat araw, bago pa sumikat ang araw, sabay nagigising sina Mang Domeng at Aling Sabel. Sabel, bangon na. Mahaba ang trabaho natin ngayon. Marahang sabi ni Domeng habang tinatapik ang balikat ng asawa. Hindi agad gumalaw si Sabel, kaya napangiti si Mang Domeng at biniro ito. "Oh, Ivana Alawi, gising na. Baka tanghaliin tayo sa pagsasaka." Napatawa si Sabel habang pilit pinupunasan ang antok sa mata. "Hay naku Domeng, kung ako si Ivana, baka hindi mo na ako pinagtatanim." "Abay hindi na nga, baka ikaw pa magpatanim sa akin," sagot ni Domeng, sabay tawa habang tumatayo. "Sige na nga, gisingin ko na rin si Toto at ipaghahanda ko pa ng baon," ani Sabel. Si Toto naman ay pupumas-pukas na naglalakad palabas ng kulambong. "Nanay, tatay, anong ulam po natin ngayon?" Inosente niyang tanong. Ngumiti si Aling Sabel. "May pritong tuyo at kanin. Anak, pasensya ka na. Yan lang ang meron ngayon." "Okay lang po, Nay. Masarap naman yon," sagot ni Toto habang pinipilit ngumiti. Ngunit sa kanyang murang isipan, naroon ang tanong, bakit uba palaging ganito? Nang makaalis na si Toto, papuntang eskwelahan, sabay nagtungo sa bukid sina Mang Domeng at Aling Sabel. Nagtanim sila ng palay at gulay habang tinitiis ang matinding init ng araw at kirot ng pagod sa katawan. "Domeng," ani Aling Sabel habang nagtatanim ng buto ng gulay. "Naisip mo na ba kung paano tayo makakabayad kay Aling Deli sa tindahan?" "Hindi ko pa alam, Sabel. Pero kung kailangan kong mag-extra sa kabilang bukid, gagawin ko." "Basta't si Toto, hindi dapat mawalan ng baon," sagot ni Domeng. Sabay habol ng hininga, pawisan, ngunit buo ang loob. Tahimik silang nagtrabaho, walang reklamo, walang hinanakit. Sa bawat buhos ng pawis, naroon ang pag-asa na balang araw, aangat din sila. Ngunit sa ngayon, sapat na ang makatawid sa araw-araw. Tuwing linggo, kahit pagod sa buong linggong trabaho, hindi nakakalimot ang pamilya ni Mang Domeng sa simbahan. Nagdadala sila ng kilang pirasong kamatis, konting itlog mula sa kanilang 3 inahing manok, o kung minsan ay kaunting bigas bilang alay. "Domeng," bulong ni Aling Sabel habang inihahanda ang kanilang bitbit. "Maliit man ang ating dala, alam ko bukal naman ito sa puso." Tumango si Domeng. "Hindi ko rin naman hinihingi ang kapalit, Sabel. Gusto ko lang magpasalamat kahit wala tayong sobra." Habang nakaupo sa loob ng simbahan, tahimik si Toto. Tinitingnan niya ang ibang pamilya na mas magagarang damit at sa labas ay magaganda ang sasakyan. Sa kanyang murang isipan, hindi niya maiwasang itanong sa sarili, bakit po kaya kami laging kapos? Di po ba sabi ni tatay kapag mabuti ka, pagpapalain ka ng Diyos? Pag-uwi nila, napansin ito ni Mang Domeng. "Anak, may iniisip ka ba?" Tanong niya habang pinupunasan ang likod ni Toto. "Opo, tatay, bakit po tayo mahirap?" "Mabait naman po kayo ni nanay, di po ba?" Napatingin si Mang Domeng kay Aling Sabel. Saglit silang nagkatinginan bago marahang nagsalita. "Toto, hindi sukatan ng tunay na yaman ang karangyaan dito sa mundo. Ang mahalaga, marunong tayong magmahal.
magpakumbaba at tumulong kahit sa gitna ng hirap. Pero tay, ayaw ko po kayong laging pagod. Gusto ko po may masarap tayong pagkain. May bago po akong sapatos at hindi na po sirang payong ang aking bitbit. Sabay tingin sa sahig si Toto, pinipigil ang luha. Lumapit si Aling Sabel at niyakap ang anak. Anak, darating ang araw, mararanasan mo rin yan. Basta't huwag kang mawawala ng tiwala at pag-asa. At kung anuman ang meron tayo ngayon, tandaan mong bunga ito ng pagmamahal. Niyakap ni Toto ang kanyang mga magulang. Sa kanyang puso, unti-unti niyang nauunawaan na may mga bagay na mas mahalaga pa kaysa sa salapi. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nanatili pa rin ang tanong na hindi niya mawaglit. Kapag tumanda ako, magiging mabuti rin ba ako? O pipiliin ko ang ibang daan para hindi ako maghirap? Hindi pa niya alam na ang tanong na iyon ang huhubog sa kanyang kinabukasan. Isang hapon, habang unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok, pauwi na si Mang Domeng mula sa bukid. Hapong-hapo siya, mabigat ang katawan, nanginginig ang mga kamay sa pagod, at ang likod ay parang bibigay na sa bigat ng maghapong pagtatrabaho. Bitbit niya ang isang sako ng bagong pitas na gulay. Ang ilan ay ibebenta at ang kaunti ilalaan para sa hapunan nilang mag-anak. Makulimlim ang langit, malamig ang hangin, at ang paligid ay tila tahimik na naghahanda sa pagdilim. Sa di kanayuan sa gilid ng kalsadang may damot putik, may nakita siyang isang matandang lalaki. Nakasalampak ito sa lupa, payat na payat at halatang nanghihina sa matinding gutom. Ang damit nito ay punit-punit, mapudik at halos hindi na mahalata ang dating kulay. Napahinto si Mang Domeng. Tay, tawag niya, may tinig na puno ng pag-aalala. Kumusta po kayo? Bakit po kayo nandyan? Bahagyang tumingin ang matanda. Nanglalabo ang mga mata, nanginginig ang bibig. Anak, gutom na gutom ako. Ilang araw na akong walang makain. Wala ni isang tumigil para tumulong. Napatingin si Mang Domeng sa langit, parang sinadya ang kanilang pagkikita. Bumuntong hininga siya, inilapag ang sako at lumapit sa matanda. Halika po, tay, hindi po pwedeng dito lang kayo. Malapit lang ang bahay namin, doon po kayo kumain at magpahinga. Anak, nakakahiya naman, hindi mo naman ako kilala. Ngumiti si Mang Domeng. Pagod Juan, ay buo pa rin ang loob. Hindi po kailangan ng pagkakakilala para tumulong. Tara na po, mahangin na at mukhang uulan pa. Pagkarating nila sa kubo, agad sinalubong sila ni Aling Sabel. Nag-aalala itong lumapit kay Mang Domeng, pero nang makita ang matanda ay agad na naunawaan ang sitwasyon. Domeng, sino siya? Isang matandang nakita kong nakaupo sa kalsada, gutom at pagod. Pinatuloy ko muna Sabel. Tumango si Sabel at agad na nagpunta sa kusina. Sige, ihahanda ko na ang hapunan natin. Painitin ko lang sandali. Umupo ang matanda sa munting bangko sa sulok ng bahay. Tahimik ito, nangingilid ang luha. Hindi niya akalaing may tao pa palang papansin sa kanya. Pasensya na po tay, simple lang po ang ulam namin, pero sana ay kahit papano mabusog kayo. Wika ni Aling Sabel habang inilalapag ang bangkok ng sinigang na isda, kanin at isang baso ng tubig. Hindi na nakapagsalita ang matanda. Tahimik siyang kumain. Ila ayaw sayangin ni isang patak ng sabaw. Si Mang Domeng at Aling Sabel ay tahimik lamang na pinagmamasdan siya. Sa isip ni Mang Domeng, hindi ko alam kung sino siya, pero ramdam kong hindi siya karaniwang matanda. May lungkot sa mga mata niya na parang may dalang malalim na kwento. Pagkatapos kumain, bahagyang ngumiti ang matanda. Salamat anak, salamat. Hindi niyo alam kung gaano kahalaga sa akin ang gabing ito. Wala pong anuman tay, sagot ni Domeng. Kung kami po ang nasa kalagayan niyo, siguro po gusto rin naming may taong tutulong din sa amin. Napangiti si Aling Sabel at marahang nagsabi, Tay, magpahinga na po kayo. May banig dyan sa gilid. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, gising na si Aling Sabel at abala sa paghahanda ng almusal, tinapa at kanin. Sa likod ng bahay, si Mang Domeng na may naguhugas na ng mga gamit. Nang maluto ang pagkain, tinawag ni Sabel ang lahat at sabay-sabay silang nag-almusal kasama ang matanda.
Payak lang ang ulam pero masarap dahil magkakasalo sila. Pagkatapos kumain, tumayo ang matanda at nagpaalam. Maraming salamat sa inyo. Kailangan ko na ring magpatuloy sa aking lakad. Mag-ingat po kayo, Tay, wika ni Isabel. Lumapit si Mang Dumeng na may dalang binalot na pagkain. Tay, tanggapin niyo po ito. Baon niyo habang kayo'y naglalakad. Sabi ni Mang Dumeng. Maraming salamat, anak. Tugon ng matanda. May ngiting magaan at mata na puno ng pasasalamat. Tumango ang matanda. Tumulo ang luha habang hawak-hawak ang binalot. Hindi ko kayo malilimutan. Dumeng, Isabel, sana'y pagpalain kayo ng langit. Wala po iyon, Tay. Basta po mag-ingat kayo, ha? Sagot ni Isabel habang pinupunasan ang mata. Tumalikod ang matanda at dahan-dahang naglakad palayo. Tahimik si Mang Dumeng habang pinagmamasdan ito. May kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Parang may iniwang tanong ang presensya ng matanda. Parang may hindi pangkaraniwan sa kanya. Hindi ko man maintindihan at hindi ko maipaliwanag. Hindi alam ni Mang Dumeng na ang simpleng pagtanggap at kabutihang loob nilang mag-asawa ay simula na ng isang pagbabago magpapabago sa takbo ng kanilang buhay. Isang linggo na ang lumipas mula nang tumuloy ang matanda sa kanilang tahanan. Tahimik ang mga sumunod na araw. Ngunit isang hapon, habang nagbubunot si Mang Dumeng ng mga damo sa pagitan ng mga palaya, bigla siyang napahinto. Sa dulo ng pilapil, may aninong papalapit. Unti-unti itong luminaw. Ang matanda, dala-dala niya ngayon ang isang kalabaw na agad na naatawag ng pansin. Makintab ang balahibo, malapad ang katawan, at mas malakit mas matikas kaysa sa karaniwang kalabaw. Napakunot ang noo ni Mang Dumeng. Bakit may kalabaw siyang dala? Bulong niya sa sarili. Nang makalapit ang matanda, ngumiti ito. Tahimik lamang nitong hinawakan ang tali ng kalabaw at iniabot kay Mang Dumeng. Dumeng, mahinang sabi ng matanda, ibinibigay ko sa iyo ang kalabaw na ito. Alagaan mo siya ng mabuti. Malaking tulong siya sa iyong sakahan. Nanlaki ang mata ni Mang Dumeng. Tay, hindi ko po matatanggap yan. Wala po akong pambayad. Umiling ang matanda at marahang ngumiti. Hindi ko ito binebenta sa iyo, anak. Ito'y alay ko lang sa kabutihang natanggap ko sa inyo noong nakaraang linggo. Sabi niya, dahan-dahang inaabot ang tali ng kalabaw. Hindi lahat ng tulong ay kailangang suklian ng pera. Minsan ang isang bukas na puso ay dapat gantimpalaan. Hindi na nakasagot si Mang Dumeng. Napatingin na lang siya sa kalabaw na tila ba nakatitig din sa kanya. Parang nauunawaan ang bawat salitang nagaganap. Bago pa siya muling makapagtanong, dahan-dahang tumalikod ang matanda at naglakad palayo hanggang sa tuluyan ng maglaho sa likod ng mga palayan. Kinabukasan, dinala ni Mang Dumeng ang kalabaw sa bukid. Medyo may kaba sa kanyang dibdib, ngunit malaki ang pasasalamat niya dahil sa wakas may katuwang na siya sa mabibigat na gawain. Halika na, Ambo, aniya habang hinahaplos ang batok ng kalabaw. Ikaw na ang bagong kasama ko rito. Habang nag-aararo siya sa isang bahagi ng bukirin, napansin ni Mang Dumeng na dumarami ang anino ni Ambo sa lupa. Hindi lang isa, kundi 2, 3, hanggang sa umabot ng 10 ang anino ng kalabaw. Napaatras si Mang Dumeng. Diyos ko po! Mahinang sambit niya. Ang 10 anino ay unti-unting kumilos, nagkakaroon ng hugis at tila ba nagiging totoo. Sabay-sabay na nag-araro kasama niya. Para bang may sariling buhay ang bawat anino. Tahimik ngunit mabilis ang kilos, kasabay sa bawat hakbang ni Ambo. Kinilabutan si Mang Dumeng. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o mananatili. Ano to? Mga engkanto? Multo? Baka panaginip lang. Ngunit habang pinagmamasdan ang mga anino, napagtanto niyang wala itong masamang intensyon. Sa halip, tumutulong ang mga ito sa bukid. Ang mga trabahong inaabot ng 1 linggo, ngayon ay natatapos sa loob lamang ng 1 araw. Maya-maya, dumating si Aling Isabel na may dalang pananghalian. Napahinto sa paglalakad nang makita ang tanawin sa gitna ng bukid. Dumeng, anong nangyayari rito? Bakit parang ang dami mong kasama? Hindi agad nakasagot si Dumeng. Tila nabitin ang hininga niya bago nakapagsalita. Isabel, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Yung kalabaw, si Ambo, tingnan mo, may 10 siyang anino at sabay-sabay silang nagtatrabaho.
Nabitawan ni Aling Sabel ang lalagyan ng pagkain. Domeng, ano yan, multo o maligno? Baka may kapalit yan. Baka hindi yan basta-basta. Hindi ko rin alam, Sabel. Pero ang matanda, siya ang nagbigay nito. Wala siyang hiningi, wala siyang kondisyon. Basta sabi lang niya makakatulong si Ambo. Tahimik si Aling Sabel, nakatitig sa mga anino habang nagtatrabaho ang mga ito. Kumakabog ang dibdib niya at hindi maitago ang takot sa mukha. Domeng, mahina niyang wika. Hindi ba't kakaiba ito? Nakakatakot. Para silang may sariling buhay talaga. Lumapit si Mang Domeng sa kanya at marahang hinawakan ang balikat ni Po. Oo, kakaiba nga. Ni hindi ko rin alam kung paano nangyayari ito. Pero tingnan mo, Sabel, wala silang ginagawang masama. Tinutulungan nila tayo. Umiling si Aling Sabel. Baka ngayon, oo. Pero paano nga kung balang araw may kapalit ito? Paano kung may hinihintay silang bayad na higit pa sa kaya natin? Sandaling natahimik si Mang Domeng. Pinagmamasdan ang mga aninong abala sa bukid. Bumuntong hininga siya. Hindi ko alam ang sagot, Aling Sabel. Ang alam ko lang, ngayon ay gumagaan ang ating trabaho. Sana nga, biyaya ito at hindi sumpa. Lumipas ang mga araw at nagbago ang anyo ng kanilang bukidin. Ang dating taniman na halos hindi mabuhay sa tagtuyot ay ngayoy masigla at luntian. Mas malalaki ang palay, mas makakapalang dahon at mas masagana ang mga bunga ng gulay. Sa tulong ng 10 anino ni Ambo, halos wala nang bigat ang trabaho. Ang mga gawaing inaabot ng 1 linggo ay natatapos sa 1 araw. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, nagsalita si Aling Sabel. Domeng, napansin mo ba? Ang dami na nating ani. Hindi na tayo kapos. Nakabayad na rin tayo kay Aling Deli at may sobra pa tayong naitatabi. Mumiti si Domeng, sabay subo ng kanin. Oo nga, Sabel, hindi ko akalaing mangyayari to. Para bang hindi na tayo pinapahirapan ng lupa. Parang pinagpala tayo. Tahimik lang si Aling Sabel, nakatingin sa kanilang anak na masayang kumakain. May ngiti sa labi si Toto at bakas ang ginhawa. Domeng, mahina niyang sambit. Natutuwa ako pero hindi mawala ang takot ko. Baka nga may kapalit. Hinawakan ni Mang Domeng ang kamay ng asawa. Naiintindihan ko, pero isipin mo na lang, ilang taon na tayong nagtiis sa hirap. Ngayon lang nating naramdaman ang ginhawa. Hindi ba't marapat lang natanggapin natin ito bilang biyaya? Napatingin si Aling Sabel kay Toto na abalang sumusubo ng ulam. Napangiti siya, ngunit nanatili ang tanong sa kanyang puso. Kung biyaya man ito, sana'y manatili. Kung pagsubok man, sana'y kayanin natin, bulong niya sa sarili. At sa unang pagkakataon, nakatulog silang mag-anak na busog, hindi lang ang tiyan, kundi pati ang pag-asa. Ngunit sa katahimikan ng gabi, nananatili ang isang lihim sa kanilang tahanan. Ang hiwaga ni Ambo, ang alabaw na may 10 anino, at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mang Domeng at ng kanyang pamilya ang kaginhawaang matagal nilang inaasam. Hindi nila alam. Sa likod ng lahat ng ito, may lihim na nakatali sa kalabaw. Isang lihim na unti-unti nilang malalaman sa paglipas ng panahon. Paglipas ng ilang buwan, tuluyan nang nag-iba ang takbo ng buhay ng pamilya ni Mang Domeng. Ang dating bukid na hirap magbigay ng ani ay ngayoy puno ng sigla. Malalago ang mga gulay, mabibigat ang mga palay at tila walang katapusan ang ani. Sa bawat araw, hindi naramdam ni Mang Domeng ang dating bigat ng trabaho. Ang 10 anino ni Ambo ay tahimik na katuwang niya sa lahat ng gawain. Parang kahapon lang, Sabel, halos mawalan na ako ng pag-asa sa bufirin. Ngayon tingnan mo, wika ni Mang Domeng habang nakatayo sa gilid ng palayan, pinagmamasdan ang mga pungpol ng gintong butil. Tumango si Aling Sabel, hawak ang tabo ng malamig na tubig. Oo nga, Domeng, noong una, natatakot ako sa mga anino. Akala ko'y may kapalit. Pero ngayon, hindi ko maiwasang magpasalamat. Kung hindi dahil kay Ambo at sa mga anino niya, baka nagbibilang pa rin tayo ng utang. Napangiti si Mang Domeng, sabay haplos sa batok ng kalabaw. Maraming salamat, Ambo. Hindi lang sa tulong mo, kundi pati sa hiwagang dala mo.
Si Toto naman ay nakatayo sa gilid, nakangiti habang pinagmamasdan ang mga anino. Tay, parang mga kaibigan ko na rin sila. Hindi man sila nagsasalita. Alam kong mababait sila, kasi lagi kayong tinutulungan. Natawa si Mang Dumeng. Aba, kung kaibigan mo sila, ikaw na ang may 10 kakampi sa laro. Masayang nagtawanan ang mag-anak. Sa unang pagkakataon, dama nila ang ginhawang matagal nilang pinangarap. Hindi na sila nag-aalala kung saan kukuha ng pambili ng ulam o kung paano babayaran si Aling Deli sa tindahan. Dahil sa patuloy kasaganaan at biyayang dumating, nakapagpagawa rin sila ng mas maayos na tahanan, hindi na kubong pawid at kawayan, kundi sementadong bahay na may matibay na bubong. Sa bawat silid, dama ang bagong simula, isang patunay na hindi na lang pangarap ang ginhawa para sa kanila. Ngunit sa kabila ng pag-angat, nanatiling mapagpakumbaba si Mang Dumeng. Hindi siya naging maramot sa ani. Madalas may kumakatok sa kanilang bahay upang manghiram ng bigas o gulay at palagi siyang handang magbigay. Isang gabi, may kumatok. Pagbukas ni Mang Dumeng ng pinto, bumungad si Aling Pasing. May 4 na anak at halatang pagod. Dumeng, pasensya na. Wala na kaming maisasaing. Baka pwedeng makahingi ng kaunting bigas, kahit maliit na supot lang. Agad na tumango si Mang Dumeng. Sandali lang, pumasok siya, kumuha ng kalahating sako ng bigas at iniabot kay Aling Pasing. Naku, sobra naman ito, gulat ni Aling Pasing. Kahit maliit na supot lang sana. Nakakahiya, Mang Dumeng, umiling si Mang Dumeng. Kung supot lang, bukas babalik ka ulit dito. Kunin mo na yan para hindi magutom ang mga bata. Napaluha si Aling Pasing. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, Dumeng. Sumabat si Aling Sabel mula sa loob. Aling Pasing, hindi lahat ng bagay ay kailangang suklian. Minsan, sapat na ang isang dasal. Nang makaalis ang kapitbahay, tumingin si Toto sa kanyang ama. Tatay, bakit lagi tayong nagbibigay? Paano kung maubos din tayo? Hinaplos ni Mang Dumeng ang ulo ng anak. Toto, anak, ang biyaya ay parang ilog. Kapag pinigil mo, titigil ang agos at matutuyo. Pero kapag pinalaya mo, patuloy na dadaloy at dadami. Tahimik si Toto, iniisip ang sagot. Ngunit sa kanyang murang isipan, may tanong pa ring hindi mawala. Bakit lagi kaming nagbibigay at kailan naman kami tatanggap? Hindi rin nakalilimot si Aling Sabel na ipaalala ang pananampalataya. Tuwing linggo, sabay-sabay silang nagsisimba. Laging may dalang ani ang pamilya bilang alay, sako ng bigas, mga gulay o prutas mula sa kanilang bukirin. Isang araw, pauwi sila mula sa simbahan, nagtanong si Toto. Nay, bakit po kailangan pang magbigay sa simbahan? Hindi ba't dati tayo rin ang nangangailangan? Napahinto si Aling Sabel at tiningnan ang anak. Anak, ang pagbibigay ay hindi dahil sobra tayo. Ang pagbibigay ay tanda ng pasasalamat. Kapag nakakalimutan mong magpasalamat, nawawala ang tunay na halaga ng lahat ng mayroon ka. Sumabat si Mang Dumeng. Toto, hindi lahat ng mayaman ay masaya. Ang totoong yaman ay ang pusong marunong magpasalamat at magbahagi. Nag-isip si Toto at tumango. Kung ganun po, kahit walang bumalik sa atin, tama pa rin ang tumulong? Ngumiti si Aling Sabel. Oo anak, dahil hindi lahat ng kabutihan ay may kapalit. Pero ang puso mong marunong magbigay, iyan ang hindi kayang pantayan ng kahit anong yaman. Tahimik si Toto, ngunit sa kanyang mga mata, bakas ang pag-aalinlangan. Kung ganon, bakit may mga mababait na tao na nananatiling mahirap? Ngunit pinili niyang huwag itanong pa. Isang gabi, nakaupo si Mang Dumeng sa harap ng kanilang bahay. Pinagmamasdan ang kalabaw na si Ambo. Lumapit si Aling Sabel at umupo sa tabi niya. Dumeng, mahina niyang sabi, naaalala mo ba noong una mong nakita ang mga anino? Halos mawalan tayo ng ulirat sa takot. Tumamo si Mang Dumeng. Oo, Sabel. Noong una, iniisip ko summa sila. Pero ngayon, kita mo naman, kung hindi dahil sa kanila, baka gutom pa rin tayo hanggang ngayon. Napangiti si Aling Sabel, ngunit may bahagyam ka ba?
Tama ka, kaya siguro dapat tayong magpasalamat hindi lang kay Ambo, kundi pati sa 10 anima niya. Sila ang tunay na nagdadala ng ginhawa sa atin. Inabot ni Mang Dumeng ang kamay ng asawa. Salamat, Sabel. Salamat din kay Ambo at sa mga anino. Napaluha si Aling Sabel at sumandal sa balikat ng asawa. Dumeng, basta't huwag kang magbabago. Ayokong sa sobrang yaman, makalimutan natin ang pinanggalingan natin. Mariing tumango si Mang Dumeng. Hindi mangyayari yan. Ang lahat ng ito ay hindi lang para sa atin, para rin ito sa iba. At sa gabing iyon, natulog silang nag-anak ng busog, hindi lang ang tiyan, kundi pati ang puso. Sa kanilang isipan, malinaw ang isang bagay. Ang biyayang dala ni Ambo at ng kanyang 10 anino ay isang kaloob na dapat pahalagahan, ingatan at ibahagi sa mga nangangailangan. Ngunit sa katahimikan ng gabi, nanatili pa rin ang tanong na hindi nila masagot. Hanggang kailan tatagal ang biyayang ito at may kapalit nga ba ang hiwagang dala ni Ambo? Paglipas ng maraming taon, 18 na si Toto. Binata na siya, matangkad at malusog, bunga ng ginhawang hindi naranasan noon ng kanyang mga magulang. Ngunit sa kabila ng kasaganaan, nanatili silang simple, hindi lumalayo sa mga aral ni Mang Dumeng at Aling Sabel. Isang uhaga, abala si Aling Sabel sa paghahanda ng mga dadalhin para sa pagbiyahe. Dumeng, siguraduhin mong mahigpit ang pagkakasara ng pinto ng bahay. Baka may magnakaw habang wala tayo. Oo, Sagel, huwag kang mag-alala, sagot ni Dumeng habang inaayos ang ilang regalo at pagkain na balak nilang dalhin. Toto, handa ka na ba? Mahaba ang biyahe natin papuntang siyudad para sa kasal ng pinsan mo. Lumapit si Toto. Maayos ang suot na polo at pantalon. Handa na po, Tay, tugon niya, sabay bitbit ng bag. Nasa sasakyan na po ang iba nating gamit. Habang bumibiyahe sila sa kotse, puno ng tawanan at kwentuhan ang loob ng sasakyan. Nagbiro pa si Mang Dumeng. Sabel, pagdating doon baka magkamali ang mga tao. Isipin nilang artista ka. Naku, Dumeng, artista agad? Natatawang sagot ni Sabel. Ikaw kaya, mukha ka pang mayor. Ako naman, mukhang bodyguard ninyo, singit ni Toto, dahilan para lalo silang magtawanan. Ngunit ang kasayahang iyon ay biglang naputol. Sa isang kanto ng highway, isang malaking truck ang biglang sumulpot. Mabilis ang takbo nito, diretso sa kanilang sasakyan. Domeng, sigaw ni Mang Sabel, hawak ang kamay ng asawa. Toto, yumuko ka! Mabilis na utos ni Mang Dumeng. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Nagdilim ang lahat. Pagmulat ng mata ni Toto, nasa ospital na siya. Nakabalot ng benda ang kanyang ulo at braso. Ramdam pa rin niya ang kirot ng aksidente, ngunit mas matindi ang kirot ng balitang sumalubong sa kanya. Iho, lumapit ang doktor. Mahinahon ang tinig. Pasensya na, ginawa na namin ang lahat. Pero hindi na nailigtas ang nanay at tatay mo. Para bang pinunit ang dibdib ni Toto. Niyakap niya ang unan at napasigaw ng iyak. Bakit po? Bakit sila? Ako na lang sana. Pumasok ang ilang kamag-anak at pinipilit siyang payapain. Ngunit wala siyang naririnig kundi ang alingaw-ngaw ng sariling hitbeat. Ang mga alaalang masaya sa biyahe ay biglang napalitan ng bangungot na hindi niya matanggap. Kinabukasan, sa burol, nakahimlay sina Mang Dumeng at Aling Sabel. Puting-puti ang kabaong at sa ibabaw nito ay may mga bulaklak na dala ng mga kapitbahay. Tahimik si Toto, nakaupo sa gilid, hindi halos kumikibo. Nilapitan siya ng tiyahin niya. Toto, anak, magpakatadag ka. Alam kong masakit at mabigat, pero kailangan mong magpakatadag. Ang nanay at tatay mo, ayaw nilang makita kang ganyan. Hindi sumagot si Toto. Sa isip niya, paano ako magiging matatag kung ang dalawang haligi ng buhay ko ay wala na? Sa kalagitnaan ng burol, dumating ang isang matandang lalaki. Mabagal ang lakad, payat, ngunit agad na nakilala ni Toto. Siya ang matandang nagbigay noon kay Ambo, ang kalabaw. Tay, bulong ni Toto, halos hindi makapaniwala. Lumapit ang matanda at tahimik na umupo sa tabi niya. Toto, anak, nakikiramay ako.
ang iyong ama at ina, mabubuting tao sila, hindi basta mawawala ang alaala nila. Napahitbi si Toto. Tay, bakit ko sila ang kinuha? Bakit hindi na lang ako? Ako na lang po sana. Hinawakan ng matanda ang kanyang balikat. Anak, hindi natin hawak ang lahat. May mga bagay na lampas sa ating pangunawa. Pero isang bagay ang malinaw. Ipinasa nila sa iyo ang pamana ng kanilang kabutihan. Napaiyak lalo si Toto. Hindi ko po alam kung kaya ko. Paano po ako mabubuhay nang wala sila? Makakaya mo, sagot ng matanda, mariin ngunit mahinahon. Dahil nasa puso mo ang mga aral nila, ang kabutihan ng iyong ama, ang pananampalataya ng iyong ina, yan ang magiging gabay mo. At huwag mong kalimutan si Ambo. Siya ang magpapaalala sa iyo ng lahat ng sakripisyong ginawa nila. Napatingin si Toto sa labas ng kanilang bahay, kung saan nakatali si Ambo. Tahimik ang kalabaw, ngunit para bang nakatingin din ito sa kanya. Parang nauunawaan ang lahat. Bumulong muli ang matanda. Ipagpatuloy mo ang kabutihan ng iyong ama. Huwag mong hayaang mamatay ang aral na iniwan nila. Ikaw na ngayon ang tagapagdala ng kanilang pamana. Bago pa makasagot si Toto, tumayo ang matanda at dahan-dahang lumakad palayo. Sandali, tawag ni Toto. Sino po talaga kayo? Bakit lagi kayong dumarating sa oras na hindi ko inaasahan? Ngunit hindi na siya nilingon ng matanda. Unti-unti itong naglaho sa dilim ng gabi. Iniwan si Toto na puno ng tanong, ngunit may kaunting liwanag sa kanyang puso. Kinagabihan, habang naaupo sa tabi ng kabaong ng kanyang mga magulang, muling nagsalita si Toto, mahina ngunit buo ang loob. Tay, Nay, pangako ko ipagpapatuloy ko ang kabutihan ninyo. Hindi ko hahayaang masayang ang mga aral na iniwan ninyo. At si Ambo, aalagaan po siya gaya ng pag-alaga ninyo sa kanya. Pinunasan niya ang luha sa kanyang pisngi. Para bang sa unang pagkakataon mula ng aksidente, napahanap siya ng tapang. At doon, sa gitna ng lungkot at pangungulila, nagsimulang humabi ng panibagong yugto ang buhay ni Toto. Isang yugto na siya na lamang ang magpapatuloy sa pamana ng kanyang mga magulang. Lumipas ang ilang linggo matapos ang libing ni Mang Dumeng at Aling Sabel. Ngunit hindi pa rin maalis kay Toto ang bigat ng pagkalungkot. Sa bawat sulok ng kanilang tahanan, ramdam niya ang presensya ng mga magulang, ang tinig ng kanyang ama na laging nagbibilin. Toto, kumain ka ng marami para lumakas ka. At ang haplos ng kamay ng kanyang ina bago siya matulog tuwing gabi. Ngunit ngayon, siya na lamang ang natitira. Wala na ang kanilang gabay, wala na ang kanilang halakhak. Ang tanging kasama niya ay si Ambo, ang mahiwagang kalabaw. Isang hapon, matapos niyang pakawalan ito sa tabi ng bukirin, hinaplos niya ang matigas na batok ng hayop at bumulong. Ambo, wala na sina tatay at nanay, pero ikaw ang naiwan sa akin. Hindi ko alam kung kakayanin ko mag-isa, pero nandito ka. Salamat, Ambo. Tahimik lang ang kalabaw, ngunit mula sa kanyang anino sa lupa ay lumitaw ang 10 pang anino, na agad na kumilos at nagsimulang magtrabaho sa bukirin. Napangiti si Toto. Sa unang pagkakataon matapos ang trahedya, nakaramdam siya ng binhawa. Parang nandiyan pa rin sila, bulong niya. Hindi ako nag-iisa. Sa tulong ng 10 anino ni Ambo, mabilis ang naging pag-asenso ni Toto. Dimoble at trumiple ang kanyang ani. Ang palay ay mabibigat at puno ng butil. Ang mga gulay ay malalaki at sariwa. At ang sakahan ay tila laging masigla. Isang umaga, dumating ang kapitbahay niyang si Ka Pedro, pawis na pawis at pagod mula sa sariling bukid. Toto, ang bilis mong matapos sa butit. Wika nito habang nagpupunas ng pawis. Ako halos hindi pa tapos sa kalahati. Ngumiti si Toto, pinahid din ang pawis sa kanyang noo. Malaking tulong si Ambo, Ka Pedro. Kung wala siya, baka kagaya rin ako ng iba, hindi matapos-tapos ang trabaho. Napailing si Ka Pedro at napabuntong hininga. Swerte ka, iho. Sana'y manatili kang mapagkumbaba. Ang biyaya kapag hindi iningatan ay nawawala rin. Opo, Ka Pedro, sagot ni Toto, sabay yuko. Ngunit sa kanyang dibdib may maliit na tinig na bumubulong.
Ako ang pinakamagaling na magsasaka rito. Ako ang pinakamayaman. Habang lumilipas ang mga buwan, lumawak ang lupain ni Toto. Ang dating tahimik na bukirin na iniwan ng kanyang ama ay naging malawak na taniman na pinapangarap ng iba. Dahil sa malaking kita, nagbago ang takbo ng buhay ni Toto. Nakabili siya ng mga bagong sasakyan at makabagong kagamitan. Mas pinalawak at mas pinaganda pa niya ang kanilang tahanan. Nagpatayo siya ng malalawak na silid, naglagay ng mamahaling furniture, at nagtayo pa ng napakaluwang swimming pool sa bakuran. Isang gabi, habang nakaupo siya sa upuang yari sa mamahaling kahoy, kausap niya si Ambo. Ambo, ani niya habang nakangiti, umpisa pa lang ito. Mas magiging mayaman pa tayo at lalo pa nating mapapalawak ang ating lupain. Salamat sa iyo at sa mga anino mo. Tahimik lang ang kalabaw. Nakatitig sa kanya habang ang mga anino ay gumagalaw sa paligid. Tila walang sinasabi, ngunit may bigat sa kanilang kilos. Ngunit hindi doon natigil si Toto. Habang lumalaki ang kanyang kayamanan, lalo ring lumalaki ang kanyang ambisyon. Hindi na siya kontento sa mga lupain na hawak niya. Gusto pa niyang palawakin ang saahan. Gusto niyang mapasa kanya ang halos lahat ng lupain sa baryo. Isang gabi, habang naglalakad sa gilid ng kanyang bukirin, kinausap niya ang sarili. Hindi sapat ang lahat ng ito. Gusto ko pa. Hindi ako titigil hanggang sa akin na ang pinakamalawak na lupain. Kasabay nito, ila narinig niya ang mabigat na buntong hininga ni Ambo. Ngunit hindi niya iyon pinansin. Isang araw, nakilala ni Toto si Sergeant Ramirez, isang pulis na madalas nakikita sa baryo. Matipuno ang katawan, malakas ang boses at kilala bilang istrikto. Minsan, nagkainuman sila sa tindahan. Doon nagsimula ang kanilang kasunduan. Toto, wika ni Ramirez, nakangisi habang umiinom ng alak. Kung gusto mong makuha ang lupa ng ibang magsasaka, madali lang yan. Kaunting takot lang ang kailangan. Napakunot ang noo ni Toto. Paano mo gagawin yon? Mumiti ang pulis at bahagyang tumango. Kapag ayaw nilang ibenta, dadalawin ko sila. Kaunting pagbabanta, kaunting kaso. Kapag natakot sila, ipagbibili nila sayo ng mura. Tutal, ako ang batas dito. Tahimik si Toto. Sa kanyang isip, naglalaro ang manasalitang iyon. Alam niyang mali. Alam niyang hindi iyon ang itinuro ng kanyang ama't ina. Ngunit ang kanyang ambisyon ay malakas na bumubulong. Kapag nakuha ko ang lupa, mas lalaki pa ang kita ko. Mas lalo akong aangat. Sige, mahina niyang tugon. Gawin natin iyon. Mula noon, isa-isa nang bumigay ang mga magsasaka. Ang ayaw magbenta, napipilitang pumayag dahil sa takot kay Ramirez. Si Calando, na may 3 anak na pinapaaral, marihing tumanggi noong una. Toto, ito na lang ang natitirang alaala ng tatay ko. Huwag mo na sanang kunin. Ngunit kinabukasan, dumating si Ramirez sa kanilang bahay. Nagbanta ng kasong gawa-gawa. Sa takot na makulong, napilitan siyang ibenta ang lupa sa murang halaga. Pati si Kapilo, na tahimik na nagbubungkal ng lupa, ay hindi na aligtas. Nang hindi pumayag ibenta ang kanyang maisan, pinuntahan siya ni Ramirez at tinakot na siya'y palalayasin. Sa bandang huli, napilitan siyang ipasa ang kanyang sakahan kay Toto. Ang baryo na dati puno ng halakhak at pagkakaisa ay napalitan ng katahimikan at takot. Kapag dumaraan si Toto, agad na umiilag ang mga tao, nakayuko at iwas tingin. Waring ayaw siyang makasalubong. Samantalang siya, patuloy na lumalawak ang bukirin at lalo pang nadaragdagan ang kanyang kayamanan. Sabay ng pagdami ng kanyang yaman, unti-unting nawala ang pananampalataya ni Toto. Kung dati, laging nasa simbahan siya tuwing linggo, ngayon ay madalas na siyang hindi pumupunta. Isang araw, lumapit si Aling Deli, isang matandang kapitbahay na dati tinutuluman ng kanyang ama.
Toto, baka pwede kang makahingi ng kahit kaunting bigas. Wala na kaming maisasaing. Pakiusap nito, halos luhaan. Ngumiti si Toto, ngunit malamig ang boses. Pasensya na, Aling Deli. Kailangan ko ring itabi ang ani ko. Hindi pwedeng ipamigay lang. Naluluha si Aling Deli habang naglakad palayo. Sa malayo, pinagmamasdan siya ng 10 anino ni Ambo. Mabigat ang kanilang mga galaw. Tila ba nadarama rin ang pagbabago ng kanilang amo. Kinagabihan, muling kinausap ni Toto ang palabaw. Ambo, wag mo akong tingnan ng ganyan. Kailangan kong ipunin ang pera po. Hindi pwedeng puro bigay lang. Tahimik si Ambo, ngunit sa kanyang mga mata, ila may lungkot na hindi maipaliwanag. Lumipas ang mga buwan at mas lalo pang nakilala si Toto. Ngunit hindi na bilang mabuting magsasaka, kundi bilang makapangyarihan at kinatatakutan sa baryo. Isang kapitbahay ang naglakas loob magsalita habang naglakad sa harap ng kanyang bahay. Toto, dati iniidolo ka namin. Pero ngayon, bakit parang hindi ka na ang anak ni Mang Dumeng at Aling Sabel? Bakit nakalimutan mo na ang kabutihan nila? Umismid si Toto, malamig ang titig. Hindi na uso ang puro kabaitan. Sa panahong ngayon, ang nagtatagumpay ay yung marunong mandiskarte at may tapang. Umalis ang kapitbahay na luhaan. Samantalang si Toto ay lalo pang tumigas ang puso. Sa kanyang isipan, kung mabait ka lang, tatapakan ka. Kung matapang ka, lahat ay susunod sa'yo. Habang lumalalim ang gabi, mas lalo ring nagiging mabigat ang kilos ng mga anino ni Ambo. Hindi na sila kasing sigla ng dati. Mabagal na, tahimik. At tila ba nagdadalawang isip sa bawat hakbang. Ngunit si Toto, hindi iyon iniintindi. Sa halip, iniutos niya, magtrabaho lang kayo. Hindi ko kayo pinapanatili para magpahinga. Tahimik ang mga anino. Tahimik si Ambo. Ngunit sa kanilang mga mata at anyo, may bigat na hindi maipaliwanag. Tila ba naghihintay ng isang araw na darating. Ang araw ng kabayaran sa lahat ng kasakiman at pagbabago ni Toto. At doon nagsimula ang unti-unting pagbabagong hindi lang kay Toto, kundi pati sa mga aninong minsan ay biyaya, ngunit ngayon tila nagiging anino ng kanyang konsensya. Lumipas ang mga buwan, lalo pang lumaki ang ambisyon ni Toto. Hindi na siya kontento na matapos lang ang mga gawain sa bukid. Pinipilit niyang pagtrabahuin si Ambo at ang 10 anino kahit sa mga bagay na hindi naman kailangan. Magdala ng mabibigat na bato, maghukay ng mga kanal na hindi gagamitin, mag-ayos ng bakod na hindi naman sira. Bilisan ninyo! Sigaw ni Toto habang nakatayo sa gilid ng bukid, hawak ang latigo na minsan ay ipinapalo niya sa lupa. Hindi pa sapat yan. Gusto ko bukas tapos na tayo hanggang dulo. Tahimik ang 10 anino. Gumagalaw sila. Ngunit mabigat ang bawat hakbang. Hindi na sila kasing liksi tulad ng dati. Lumapit si Ambo kay Toto. Mabagal ang hakbang, tila ba nanlulumong hayop. Pumikit ito at dahan-dahang huminga. Ambo, huwag kang titigil. Malamig na sabi ni Toto. Hindi pa tayo tapos. Kailangan nating mas marami pang matapos kaysa kahapon. Parang nakatingin si Ambo sa kanya. May mga matang puno ng lungkot. Ngunit hindi iyon pinansin ni Toto. Isang dapit hapon habang abala pa rin ang mga anino sa paghuhukay, dumilim ang langit. Umihip ang malamig na hangin at nagsimulang bumuhos ang banayad na ambon. Nakatitig si Toto, hindi iniinda ang ulan. Sige lang, tuloy ang trabaho, kaunting ulan lang ito. Ngunit bigla, isa-isang huminto ang mga anino. Ang dating malinaw na hugis ay nagsimulang malusaw. Para bang tinatangay ng ulan. Hoy, anong ginagawa ninyo? Bumalik kayo sa trabaho, sigaw ni Toto. Nanginginig ang boses sa galit. Ngunit isa-isa, naglaho ang mga anino. Una ang 2, sinundan ng 4, hanggang sa lahat ay tuluyan ng nawala. Hindi, huwag kayong mawawala. Kailangan ko kayo. Halos pasigaw na iyak ni Toto. Naiwan si Ambo basang-basa sa ulan. Lumapit ito kay Toto at sa unang pagkakataon, tinadyakan siya ng malakas sa dibdib. Aray! Napahiga si Toto sa putik. Nang tumingin siya, si Ambo'y nakatayo, nakatingin sa kanya. May bigat sa titig nito.
Tila galit, tila paalam. Ambo, huwag mo akong iwan. Nanginginig ang tinig ni Toto, nanluluha habang nakaluhod sa putikan. Ngunit si Ambo ay dahan-dahang lumakad palayo hanggang sa nilamon siya ng dilim at ulan. Wala nang naiwan kundi ang katahimikan ng gabi at ang iyak ni Toto. Wala nang mawala ang mga anino ni Ambo at pati ang mismong kalabaw, unti-unting bumigat ang buhay ni Toto. Sanay siya na halos wala nang ginagawa sa bukid dahil laging nandoon ang 10 anino para magtrabaho. Wala na ring mahiwagang tulong. Wala na ang lahat, bulong niya isang umaga habang nakatingin sa bukirin. Ako na lang ulit. Dahil gusto pa rin niyang mapanatili ang laki ng kanyang ani, bumili siya ng traktora. Malaki ang gastos. Pero inisip niyang mas mapapadali nito ang trabaho. Una, natuwa siya dahil mabilis ngang makapag-araro ang makina. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, napansin niyang hindi na ganoon kasagana ang kanyang tanim. Ang palay ay mas maliliit, ang gulay ay mabilis matuyo, at ang kita ay lumiit ng lumiit. Hindi rin pareho ang pakiramdam ng bukid. Dati, kapag naroon si Ambo at ang mga anino, parang buhay na buhay ang lupa. Luntian, masigla at puno ng pag-asa. Ngayon, kahit anong dilig at abono, parang tuyo at pagod na ang lupa. Para bang kasama rin na wala ng mga anino ang mismong sigla ng kanilang sakahan. Sa baryo, napansin ng mga tao ang pagbagsak ni Toto. Kung dati ay kinatatakutan siya at tinitingala dahil sa yaman, ngayon ay nagiging usapan na siya sa umpukan. Si Toto, dati akala ko'y hindi na mawawalan, ngayon parang lugmok na rin. Bulong ng isang magsasaka habang pinagmamasdan ang kanyang bakanting lupa. Siguro, karma na yan. Nakalimutan na kasi niya ang kabutihan ng kanyang ama't ina. Sagot naman ng isa. Habang bumabagsak ang kanyang ani, unti-unti ring lumayo ang mga kasamahan niya. Ang mga kasabwat na dati kasama niyang umangkin ng lupa ng ibang magsasaka ay nagsipag-alisan. Wala na siyang pera para magpakain o magbigay ng parte, kaya't wala na ring interes ang mga ito na manatili sa kanya. Si Sergeant Ramirez, na dati malapit sa kanya, ay biglang naglaho. Napabalita na lumipat na ito sa ibang lugar. Naiwan si Toto na mag-isa, walang proteksyon, walang kaalyado. Isa-isa rin niyang naibenta ang mga lupang dating kanila. Nagsimula sa maliit na bahagi, hanggang sa pati ang mismong bukirin ng kanyang mga magulang ay napilitan niyang isangla at kalaunan ay tuluyang naibenta. Masakit para sa kanya ang makita ang lupang iyon, na minsan ay bunga ng pawis at hirap ni Namang Dumeng at Aling Sabel, na yon ay hawak na ng iba. Isang gabi, nakaupo siya sa balkonahe ng malaking niyang bahay. Malaki pa rin ang istruktura pero wala nang laman ang mga silid. Wala nang tawanan at wala nang kasamang pamilya. Tahimik ang buong paligid. Napahawak siya sa ulo at napabuntong hininga. Anong nangyari sa akin? Noon, simple lang kami, pero masaya. Ngayon, hawak ko ang lahat, pero nawala ring lahat, pati sarili ko. Kinabukasan, sinubukan niyang bumalik sa bukid. Nagtanim siya gamit ang natitirang kalahating ektarya ng lupa. Habang nakayuko siya at pinapawisan sa pagtatanim, naalala niya ang panahon na magkasama silang pamilya. Naalala niya ang tinig ng kanyang ama na palaging may ngiti, at ang kanyang ina na laging may dasal sa bawat binhing kanilang itinatanim. Ngayon, mag-isa na lang siya. Wala nang ambo, wala nang anino, at higit sa lahat, wala nang kasama sa kanyang tabi. Habang nakaupo siya sa gilid ng bukid, kumarap siya sa langit at bulong niya. Tay, Nay, patawarin niyo ako. Nakalimutan ko ang lahat ng itinuro ninyo. Dahil sa kasakiman ko, pati ang alaala ninyo ay nasayang. Umiyak siya ng tahimik. Walang ibang nakarinig kundi ang hangin na umiihip sa malawak na palayan. At doon, tuluyan niyang naramdaman ang bigat ng kanyang pagbagsak. Hindi lang sa yaman, kundi sa sarili niyang puso. Sa huli, ang lahat ng kanyang naiwan ay kalahating ektarya ng lupa. Maliit man, iyon na lang ang tanging saksi sa lahat ng kanyang pinagmulan, kasakiman at pagbagsak.
Isang gabi, matapos ang maghapong pagtatanim sa natitirang kalahating ektarya ng lupa, nakaupo si Toto sa gilid ng pilapil. Puno ng putik ang kanyang mga paa, nanginginig ang kamay sa pagod. Nakatingin siya sa buwan na halos natatakpan ng ulap. Ganito na lang ba ako habang buhay? Bulong niya sa sarili. Mag-isa, wala na si Ambo at wala ang mga anino. Habang nakayuko siya, may marahang yabag na lumapit mula sa likod. Nang siya'y lumingon, nanlaki ang kanyang mga mata. Nandoon ang matanda, payat, maputi ang buhok, ngunit buo ang tindig at malamlam ang mga mata. Tay, nanginginig ang tinig ni Toto. Bumalik po kayo? Tahimik na tumabi ang matanda sa kanya. Oo, at naparito ako para ipaalam sa iyo ang isang bagay. Napatingin si Toto, umaasam may magandang balita. Ngunit mariin ang tinig ng matanda nang magsalita. Hindi na babalik ang kalabaw sa iyo. Anak, hindi na rin ang mga anino. Para siyang nabagsakan ng mundo. Napahawak siya sa dibdib at halos hindi makapagsalita. Bakit, tay? Wala na akong natira. Wala na akong lakas. Bakit pati sila hindi na babalik? Mahinang tumikhim ang matanda bago sumagot. Dahil hindi sila ang sagot sa hinahanap mo. Hindi sila ang dapat mong sandalan. Ang tunay na kayamanan ay wala sa hiwaga, kundi nasa kabutihan at pananampalataya. Napaluha si Toto. Kasakiman ang nagtulak sa akin. Nalimutan ko ang itinuro ni na tatay at nanay. Ginamit ko si Ambo at ang mga anino para lang sa aking kapitso. Patawarin niyo po ako. Huwag sa aking humingi ng tawad, anak. Sagot ng matanda. Sa Diyos ka humingi ng tawad at sa sarili mong puso. Ang aral ng iyong ama, tumulong kahit walang kapalit. Ang aral ng iyong ina, magtiwala kahit mahirap. Nilihis mo ang mga iyon. Pero maaari kang bumalik. Paano, tay? Tanong ni Toto, halos namamalimos ng sagot. Simulan mo sa maliit. Sagot ng matanda. Magpasalamat sa bawat araw ng paggising mo. Magbahagi ng kahit kapiranggot na biyaya. Manalangin hindi para humingi ng hiwaga, kundi para manatiling buo ang loob. Ang puso mo'y binalot ng takot at kasapiman, kaya't nawala ang lahat. Kung matututo kang maging payak at mapagpakumbaba, babalik sa iyo ang tunay na yaman. Hindi sa anyo ng anino, kundi sa anyo ng kapayapaan. Tahimik si Toto, pinupunasan ng luha. Tay, salamat. Ngayon ko lang tunay na nararamdaman na kahit wala na ang hiwaga, may pag-asa pa rin akong magsimulang muli. Ngumiti ang matanda. Anak, tandaan mo, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang lupang hawak mo. Mas mahalaga kung gaano kalawak ang puso mong marunong magpasalamat at magbahagi. Tumayo si Toto at pumasok sa kanyang maliit na kubo. Kumuha siya ng tinapay. Binalot niya ito sa malinis na panyo at iniabot sa matanda. Tay, wala man akong kayamanan ngayon. Ito lang ang maiaalok ko. Tanggapin niyo po, tanda ng aking pasasalamat. Tinanggap ng matanda ang tinapay at ngumiti. Kapag ang simpleng alay ay mula sa puso, nagiging saganang biyaya sa tumatanggap. Habang ngumunguya ng tinapay, tumingin siya kay Toto. Ngayon makinig ka sa huli kong paalala. Kapag dumilim ang paligid, huwag mong hanapin ang anino. Sindihan mo ang liwanag na nasa loob mo. Tumango si Toto, mariing sagot. Opo, dadalhin ko yan habang buhay. Sandali siyang pumikit. Nang muling idilat ang mata, wala na roon ang matanda. Tanging naiwan ay mga yapak ng kalabaw sa basang lupa. Kumikislap sa ulan, parang bituin na bumaba sa lupa. Lumuhod si Toto at hinaplos ang mga bakas. Hindi ko na kayo hahanapin. Sa puso ko na kayo mananatili. Lumipas ang mga taon. Unti-unting bumangon si Toto. Hindi siya muling yumaman, pero natuto siyang maging kontento. Ang maliit na lupa ay naging sapat upang mabuhay sila. Doon niya nakilala si Marta, isang simpleng dalagang masipag at may pusong mapagbigay. Nagmahalan sila at kalaunan ay nagpakasal. Nagkaroon sila ng 2 anak, si Lira at si Andres. Isang gabi, habang kumakain silang pamilya, masaya ang tawanan ng mga bata. Napatingin si Toto kay Marta at ngumiti. Salamat sa Diyos at binigyan ako ng pagkakataong magsimula ulit.
Tay, tanong ni Lira, bakit lagi po kayong magsasabi ng salamat kahit simpleng gulay lang ang ulam natin? Anak, sagot ni Toto, dahil ang salamat ay ang tunay na susi ng kasiyahan. Kapag marunong kang magpasalamat, kahit maliit, nagiging sapat. Tay, singit ni Andres, bakit po laging may nakahandang supot ng bigas sa may pinto? Para sa sinumang kumatok, sagot ni Toto. Hindi kailangang maging mayaman para makapagbahagi. Ang mahalaga, bukal ito sa puso. Ngumiti si Marta at pinisil ang kamay ni Toto. Iyan ang pinakamahalagang pamana na maibibigay natin sa mga anak natin. Napatingin si Toto sa labas ng kanilang bahay, sa may gilid ng pilapil, para bang nakita niyang may kumislap na kalabaw. Ngunit hindi niya hinabol. Ngumiti lang siya at bulong sa sarili. Hindi ko na kailangan ng hiwaga dahil ang tunay na hiwaga ay nasa pusong marunong magpasalamat, magbahagi at manalangin. At sa maliit nilang tahanan, sa hapag na puno ng tawa at pagmamahalan, natagpuan ni Toto ang kayamanang matagal na niyang hinahanap.